Hi guys, babalik ako ngayon ng city and then tomorrow flight ko na papuntang China. Pamangkin ko umiyak. Hey guys, kapapasok ko lang dito sa Punjab Tower, yung kaliwang tawag dito, shoulder. Sobrang sakit kasi may ginawa ako sa farm na siguro na yung balikat. Sobrang sakit siya, as in hindi ko siya maitaas. Good morning. Nagising ako 3 AM. And then nagising ulit ako mga 5. Tapos until now 6 na. Ano na ulit ako nakakatulog. Insomnia. My breakfast with me is hot cocoa mix. Yan, nagbubuhal ako ng water. Breakfast. Sarap ng Swiss miss. Hinati ko lang. And then I have siupaw asado. Kasi hindi ako makapag ng breakfast sa hinggap. Walang free breakfast yung kinuha ko. Yan, tapos na mag-breakfast. Napusog ako sa 2 itlog tsaka siupaw. And then, yung ticket ko is 255 pa from here to Manila. So, magsistay ako ng 7 hours sa Manila before my flight kasi 11 pa. Gabi talaga yung mga flights sa papuntang China. So, darating ako doon mga siguro 3 AM in the morning. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of light. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Cold.
Want to see the airport of Shanghai? It's so beautiful and clean. We ride high-speed train going back to Hangzhou. Grabe yung nangyari sa akin sa Naiya Airport. Kakapagod, kaka-stress, kakagutom. Kasi nga, na-delayed yung flight ko from Iloilo City to Manila ng 2 hours. And then, pagdating ko doon, kukunin ko yung luggage ko. Sobrang tagal lumabas. Siguro mga 1 hour akong nagantay para lang makuha yung luggage ko. And, nung pumunta ako ng shuttle bus para sana mag-transfer from Terminal 3 to Terminal 1, unfortunately, sabi ni Kuya, kakaalis lang daw ng shuttle bus. At that time, sobrang awang-awa ako sa sarili ko, guys. As in, yung patient ko parang nauubos kasi nga, na-delay na yung flight ko, na-delay pa yung luggage ko, naiwanan pa ako ng shuttle bus. And then sabi niya, mag-abang ka ng taxi sa labas. So, naisipan ko ring mag-abang ng taxi sa labas kasi nga, ganon din naman kapag inantay ko pa yung shuttle bus, matagal pa siyang babalik kasi after 1 hour pa daw. So, kakaalis na muna ng shuttle bus. Sobrang parang nawawala na ako sa sarili ko kasi gutom na ako, pagod pa, kakalakad takbo. And more than 2 hours ako nag-abang sa labas before ako makakuha ng taxi. And it's private car, guys, and I paid 1,800. And, hindi pa dyan natatapos ang lahat kasi naipit pa kami sa traffic ng more than 2 hours. And then, pagdating ko dun sa Terminal 1, walang mga pasaherong nakapila. So, parang smooth lahat. Pero, nung nasa immigration officer na ako, nung malaman nila na foreigner yung asawa ko, guys, parang may something na words na may kasamang insult, baga na smirk, ganyan, smiling but faking na basta hindi mo ma-explain, parang nang i-insulto yung mga words nila. Maganda siyang words pero yung the way they smile is smirking na parang nang i-insulto, ganyan yung pagka-describe ko. Kasi this is not the first time na nangyari sa akin yun. Nung nasa Terminal 3 ako, doon ako laging sumasakay kasi before that, wala pang pandemic. So, Cebu Pacific lagi yung mga sinasakyan ko. So, I experienced that also before na parang iniinsulto ako na kasi foreigner yung asawa ko. Punta na ako sa gate, boarding gate. So, nakita ko nakapila na lahat ng mga pasahero pasakay ng eroplano. Siguro kung na-late ako ng mga 2 minutes, hindi ko naabutan yung airplane, guys. So, yun. And, kung hindi ko siya naabutan, hindi rin nila i-refund yung yung ticket ko. Kasi, before nangyari din to sa akin, at hindi nila ni-refund, in-offload nila ako, pero hindi nila ni-refund yung airplane ticket ko. So, yun. Thank you guys for watching. I hope you learned something from my vlog. Bye!